Paano ninyo kinikilala or binibigyan ng kahulugan ang tagumpay? How do you define success? Tagumpay ba kapag ikaw ay mayaman? Tagumpay ba kapag ikaw ay kilala? Matagumpay ka ba kapag ikaw ay sikat? May power? May authority? Meron tayong iba't ibang perspective, definition, or pagkaalaman regarding dito sa definition ng success. Pero, nais ipaliwanag o nais ipabatid ng salita ng Diyos ngayon na merong ibang mas higit na definition or the dimension ng word na success or tagumpay. Basahin muna natin ang Genesis chapter 24 verse 12 bago tayo bigyan natin ng diin itong kara. Ang sabi niya dito sa Genesis 24:12, then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Ano maintindihan natin? Dumating yung time noon na si Abraham, nakikita niya yung kanyang anak na si Isaac. Ay gusto niyang ihanapan ng mapapangasawa itong si Isaac na anak niya. Kaya ang ginawa ni Abraham, tinawag niya yung kanyang servant. Ikaw, last servant, maghanap ka sa aking bayan, sariling pinagmulan na mapapangasawa ni Isaac. Naghanap itong servant na ito, nanguha ng 10 mga gift niya doon sa magiging mapapangasawa ni Isaac na babae. Nagpunta siya sa lugar at humingi siya ng success sa Diyos. Lord, sana magtagumpay ako ngayon. Sana may hinanapan ko ng babaeng right girl, right woman para sa aking amo na si Isaac. Kaya ang speaker dito, ang nagsasalita dito, ay yung servant na inutusan ni Abraham. Nakukuha? At nung dumating yung time na talagang humingi siya ng sinyalis kung sino talaga yung karapat-dapat, naganap nga yung sinyalis na yun. At ang tumugon sa sinyalis na yun ay si Rebecca. Kaya ang napangasawa, to make the story short, ang napangasawa ni Isaac ay si Rebecca. Okay. Inulit ko, si Abraham, anak niya si Isaac. Si Abraham, inutusan niya si servant para maghanap ng mapapangasawa ni Isaac sa lugar na pinagmulan nila. At itong servant na ito, humingi sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng success niyo. Ito ang sign. Humingi siya ng sign, ang tumugon si Rebecca. Heto na nga, siya na nga. Binigyan niya ng mga kaloob at iniuwi niya na pangasawa ni Isaac. Pero na simple. Pero ang ating bibigyan din ay yung unang higit, law of first and second mention. Sa Bible, meron tayong law of first mention or second mention. Kapag ang salita, yung pinakaunang yung salitang yon kung saan unang binigkas, binanggit sa Biblia, natitiyak ko, merong importanteng kaganapan doon. Kung saan unang binanggit ang salita, halimbawa, ang love. Kung saan unang binanggit ang love, merong importanteng may mahalagang nais i-reveal or mensahe sa atin. Now, let us talk about kara. Kara is a Hebrew word meaning come to me, befall, or it will happen, or in other words, success.
Kara means success. Katagumpayan. Sino ngayon nag-pray? Ang nag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng kara. Lord, bigyan mo ako ng success. Ang nag-pray dito is yung servant. Anong success na tinutukoy niya? Na, ang success na tinutukoy niya, na matagpuan nawa niya yung babae, yung karapat-dapat para kay Isaac. Tama? Okay. Law of first mention. Bago tayo darako doon sa first mention, ito kasing kara or success ay unang nabanggit or first mention. It was first mention doon nga sa kaganapang yaon na kung saan yung servant ang siyang humiling ng kara or success. Okay. Iwanan muna natin yun. Babalik muna tayo doon sa unang yung mention ng love. Where is love firstly mentioned? Unang nabanggit ang word na love doon sa panahon ni Abraham at si Isaac. Nung kapapanganak pa lang ni Isaac at si Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham. Abraham, kunin mo itong Isaac, si anak mo na si Isaac, na iyong pinakamamahal, at pumunta kayo sa bundok Iaalay. Maalala niyo? Maalala niyo noon na Iaalay itong si Isaac? Ang iyong pinakamamahal na anak. Doon, unang nabanggit ang word na love. Pinakamamahal. And that love is a love between father and son. Pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Pag-ibig ni Abraham kay Isaac na pinakamamahal na kaisa-isa niyang anak. Meron din siyang anak kay Hagar, si Ismael. Pero hindi yung pinalulugan ng Diyos, yung anak niya kay Ismael. Dahil si Ismael ay bunga ng pag-aapura or pura fleshly na tawag. Or let's say, plano lang talaga nila Sarah yun. Okay, para hindi masyadong lalayo. Nakuha ba? Saan unang nabanggit ang love? Doon sa panahon na kung saan si Abraham tinawag ng Diyos, kasama niya ang kanyang pinaibig na anak, si Isaac. And it is love between father and son. Genesis 22:2. Second mention of love. Saan pangalawang nabanggit ang love? Ang pangalawang binanggit ang love doon nga sa panahon naman ni Isaac and Rebecca. Sa Isaac and Rebecca. Noong naiuwi na noong servant si Rebecca at pinasal na sila or what? Isaac and Rebecca, pinakaiibig ni Isaac si Rebecca. Doon pangalawang binanggit ang love. Pinakaiibig ni Isaac si Rebecca. And it is a love between a man and a woman. Tama? Isaac and Rebecca. Love, or let's say groom and bride. Tama? Husband and wife. Tama? Jesus and church. Tama? Hello? Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang groom natin. At kapag isa kang mananampalataya, ikaw ay kanyang bride. Amen? Mapalad ka, isa kang bride niya. Malalabanin niyo yung 10 babae. Hinihintay nila yung kanilang groom. Meron yung hindi nakahanda. Naalala niyo yun? Salamat sa Lord. Tayo ay handa. Amen? Hindi dahil sa tayo ay matuwid,
sa ating ginagawa, kundi dahil ang Diyos mismo sa katawan ni Jesucristo, sa pamamagitan ni Jesucristo, ang siyang nangihanda sa atin. Kung sa ating sariling paraan, hindi natin kayang ihanda ang sarili natin para tayo ay handa na harapin ang ating Rome. Pero salamat sa kaparaan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa Krus Kalbaryo, kaya tayo ay naging handa umarap sa Kanya. Dahil sa Kanyang dugo. Amen? Now, kung isa kang mananampalataya, naniniwala ka na may Diyos at naniniwala ka sa Kanyang tinapos na gawa sa Krus Kalbaryo, you are now considered as one of His bride. At soon, kapag ikaw ay isang bride, natitiyak ko kung isa kang bride, nakapokus ka doon sa pintuan kung saan lalabas ang iyong mapapangasawa. Amen? Anong ibig sabihin nun? Nakapokus ka sa gawain sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan alam mo, darating ang panahon, makakasama natin siya. Huwag kang pahina-hina. Huwag kang titingin sa alon. Focus ka sa Kanya. Kasal kayo, hinihintay mo na lamang yung makapiling natin siya. Amen? Hallelujah. I believe na intindihan natin ang ibig mo sabihin. Now, another point here. Yes. Kanina, second mention of love, it is about, pakibalik mo muna. It is about love between the groom and bride. Groom and bride. At nangyari nga, naging matagumpay, naging kara, naging successful ang paghahanap ng servant na yon ng mapapangasawa ni Isaac. Dahil nakita niya itong isang Rebecca at napangasawa at inibig ni Isaac. Hindi pinabayaan ni Isaac. We are the Rebecca. Hello? Tayo ay Rebecca. Tayo ay bride. Tayo ay yung nahanapan ng servant. Simula nung ikaw ay nanampalataya sa Diyos, kasama ka doon sa picture ni Rebecca. Ang ibig kong sabihin ay kasama ka, ikaw ay mapapangasawa ng ating Isaac. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nakukuha ba yung picture? Nakukuha? Sa madalit sabi, at kapag ikaw ay napangasawa o nakilala o nakasama ng isang Isaac o ng ating Panginoong Jesucristo, iibigin ka niya. Kaya naman, noong ikaw ay nanampalataya, naniwala sa Diyos, iniibig ka ng Diyos. Minsan, marami kang mga kahinaan, marami kang mga kamalian, marami kang pagkukulang sa Kanya. But here is for sure, very sure, iniibig ka niya. Lalong higit at magbabago ka. Amen? Hallelujah. Another point here is answered prayers are His prayers. The only answered prayers are His prayers. Paano yun? Naniwala ba kayo na talagang tinutugon na panalangin ng Diyos ay yung kanyang sariling panalangin? Baka naman naisip nyo, na di, uto-uto ang Panginoon. Anong yung ginagawa natin? Ang ibig po sabihin dito is yung panalangin na nagmula doon sa panalangin, nagmula sa Espiritu. Hindi makalamang na panalangin, hindi soulish na panalangin. Pag sinabing soulish ay yung gawa-gawa lang ng isip mo, pero wala dito sa puso mo. Pag sinabing flesh ay yung dahil gusto mo lang, ang makinabang ay yung laman lang. Lord, sana ibigay mo na siya sa akin.
Gusto ko siya. Pero may asawa na. That is flesh. Right? Flesh. Fleshly praying. Hindi yung tinutukol. Pero it is from the Spirit. Yun ang tinutugon ng Diyos. Paano naging panalangin niya yun? Panalangin niya. Di ba ikaw at ang Panginoong Jesucristo, simula nung kaya ikaw ay nanampalataya sa Kanya, tinanggap mo siya, naging kaisa na kayo. Yung banal na Espiritu at yung Espiritu naging kaisa na kayo. 1 plus 1 equals 1. Mali ang math. Tama? Naging kaisa na kayo. 1 plus 1 equals 1. Naging kaisa na kayo kay Kristo. Therefore, ang nananahan sa'yo ay yung Espiritu ng Diyos. Dahil the only born again part of your whole being is your Spirit. Kaya naman, kapag nanalangin ka na nagmula sa Espiritu, yun ang panalangin na kanyang tinutugon. At sino yun? Yung galing lang din sa kanya. Siya lang din. Anong Lord ang gamit mo? Ikaw ay instrumento. Nakukuha yung point? So, ibig sabihin, ang gusto ko lang idiin dito is kapag yung panalangin na tinutugon ng Diyos ay yung panalangin na bumula sa Espiritu. Hindi yung panalangin makasarili. Panalangin flesh at panalangin soulish. Dito lang. Head knowledge. Walang problema nyo. Maganda ang English nyo. Pero hanggang dito lang naman. What do you mean by unknown servant? Bakit sinabi natin spirit? Ito kasi unknown servant. Hindi siya nabanggit. Hindi nabanggit kung ano yung pangalan ng servant na yun. It is a picture of the Holy Spirit. Siya yung naghanap mismo ng Rebecca na mapapangasawa ng Isaac. The Holy Spirit. Noong nakinig ka ng biyaya ng Diyos at ng salita ng Panginoon, nakonvict ka. Trabaho ng Holy Spirit. Dahil nakonvict ka, nahanapan ka niya, tumugon ka, ikaw ngayon ay Rebecca. Ikaw ngayon ay mapapangasawa ng Isaac. Ikaw ngayon ay isang bride ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Nakukuha yung point? Huwag malito. The unknown servant there is a picture of the Holy Spirit. Servant. The Holy Spirit is still servant. Until today, nais niya tayong pagsilbihan. Sa paanong paraan? Siya ang naghahanap. At yung tutugon, iuwi niya. At kapag ikaw ay tumugon, isa ka ng Kristiyano, isa ka ng mananampalataya, dumarating yung time, may problema ka, siya yung bumubulong sa'yo. Iniibig ka ng Diyos ka na, bumangon ka. Mahal na mahal ka ng Diyos, hindi ka padadaig sa ganyang problema. Siya yung bumubulong sa'yo. Siya yung kumikilos sa'yo. Siya yung nananahan sa'yo. Siya yung nagkukonvict sa'yo. Siya yung nagpapaalala ng pag-ibig na wagas ng Diyos sa iyo. Bagaman may mahina ka. Amen? That is our Holy Spirit, our servant. Not selfish, but edifying. Okay? Let's talk about evangelism, end times, and response. Evangelism, end times, ngayon, nandito na tayo sa end times, panahon na. Naniniwala ba kayo na end times na? Naniniwala ba kayo na malapit ng pagdating ng Panginoong Jesucristo? Yes. Pandemic. Signs. Hindi pa yun ito. Pero hindi natin alam. Anytime from now, darating ang Panginoong Jesucristo. The question is, how are you ready? Gaano ka handa? Ay, handa na ako, malawak na ang niyuga ko, marami na akong pera, marami na akong ganyan. Dalawa na kami, may jowa na ako eh. What is readiness, no? In these end times, napakainam ng atupagin natin
is yung kung paano tayo magiging productive sa ating Panginoong Kristo. Napakainan na ngayong panahon is kung paano ka kikilos para sa kapurihan ng Panginoong Kristo. Sa bawat gagawin mo, ialay mo sa Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, akma ba ang gagawin kong ito? Tama ba ang gagawin kong ito? Ikaw ba mapapurihan? Tama ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi ba kontra sa Biblia itong ginagawa kong ito? Hello? This time, kailangan nating isip ang Panginoon. Sa panahon ngayon, ang kayo magkahoy-kahoy. Ang kayong panina-hina. Malapit ang Panginoon. Daratnan tayo na kung natin igurot na lungkay-lungkay. Daratnan tayo na hihina-hina na lupoy-lupoy, sabi ng Ilocano. I tell you this one. We are now living in these end times. Hindi masama na kung maghanap ka ng paano mabuhay para mabuhay. Pero sa iyong paghahanap kung paano mabuhay, ialay mo sa Kanya. Pagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Now, ang sabi niya kasi doon, yung servant na yun, nagpunta siya doon nung time na kung saan gabi na. Naghahanap siya ng mapapakasaw ni Isaac, gabi na. At yung gabi yun yung time na kung saan ang mga babae ay mag-iigib. It pictures yung end times, yung gabi na. Ibig sabihin, gabi na ay malapit na talaga ang pagtulog, or let's say, malapit na ang panahon na pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yan ang picture. At maraming mga babae nag-igib. Ibig sabihin, maraming mga tao dito sa mundong ibabaw. Pero, mapalad ang isang Rebecca na tutukod. Anong ginawa ni Rebecca? Pinainom niya itong serpent. Pinainom pa niya yung mga kamelyo. At yun yung sign kasi na hinanap. Yun kasi yung sign na tinignan ng servant. At ano nangyari? Nakita niya, inuwi niya si Rebecca. Mapalad ang isang Rebecca sa panahon ngayon. Amen? Kapag naniwala ka, isa kang Rebecca. Tumugon ka. Dahil naniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Evening time. Remember this one. We are now living in this evening time. End times. All you need to do is to respond. Respond. Tumugon ka. Until today, the servant is still looking for Rebecca. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin. Marami pa rin ang hindi mananampalataya. Ang Diyos, ang servant ay naghahanap pa rin ng tutukon na katulad ni Rebecca. Ano ibig sabihin ng tutukon? Yung mananampalataya, yung gagawin kung anong nararapat. Yung parang nararapat ay yung paniwalaan at panampalatayaan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang tinapos na gawa. Salamat, kasamahan. Amen? Now, this is Kara. Kara means success is when people respond. Kapag ang tao ay tumugon sa pagtawag ng isang servant, sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo, kapag tumugon ka, yun ang totoong success. Yun ang totoong Kara. Hindi ko dinidisregard na kumita ka ng maraming pera. Hindi ko dinidisregard na isa kang famous. Hindi ko dinidisregard din na isa kang politician o sikat or very powerful. But let me tell you this one. The real Kara, ang totoong success, ay yung tumugon ka sa pagtawag ng Diyos sa iyo. At dahil tumugon ka, ang
pagbuhos ng iba pang success ay bubuhos sa iyo. Now, this end times, remember this one. Know that the immeasurable love of God, ang walang sukat na pag-ibig ng Diyos, ay patuloy at patuloy na umaagos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at patuloy na naghahanap, nagbibigay, ini-offer niya ang kanyang pabor, especially sa mga taong tutupod. Ibig sabihin, mga kapatid, there is still time. Kung hindi ka talaga totoong mananampalataya at narito ka para sa ibang intensyon, panahon na para maniwala ka sa kanyang tinapos na gawa. Upang sa ganun, doon natin makikita na merong harap kung ikaw ay tutugon sa kanya. Paano ka tutugon? Manampalataya. Amen? Maliwala ka sa kanyang tinapos na gawa. There is harap when He found you. Nung natagpuan ka niya, tumungong ka, merong harap doon. Therefore, favor upon favor flows on you and your family circle. The moment na tumungong ka sa kanyang pagtawag, merong kara doon, merong success doon. At ang success ay patuloy na bubuhos sa iyong pamilya. Dahil doon